So you ask, bakit Moraya Farms? Okay? So let me just share with you our part of our story. Nasa libro siya ng Breaking Through. So hindi kami taga dito. Okay, hindi kami taga dito, dayo lang kami. Pero for us to be able to move to Bukidnon, kailangan meron kaming lupa. When I went to Monterrey, kasi kailangan mo ng negosyo, Monterrey told me a number of things. Sabi nila, one, kailangan ko ng 13 million pesos para magtayo ng farm. Building pa lang yung walang lupa. And then, they told me I would need 1 year para maghanap ng lupa para sa babuyan. Kasi ayaw ng mga tao may babuyan kasi mabaho. Can you imagine? 1 year to look for land. Pagkatapos 13 million, wala ako lahat nun. And in fact, when I heard that, sabi ko sa misis ko, uwi na tayo. Hindi tayo pupuntang Bukidnon. But anyway, ang nangyari nun, wala kaming lupa. I basically did not have 1 year to look for that land. Pero umuwi ako, pag uwi ko, hindi ko alam anong gagawin. 2 weeks after, tumawag ang Monterrey. Sabi ng Monterrey sa akin, seryoso ka ba? Gusto mo mag-farming? Gusto mo mag-contract grower? Sabi ko, kung may lupa. Tapos sabi ko, bakit? Kasi meron silang contract grower na binibenta yung lupa. Okay, binibenta, buo na, yung permit tumatakbo na, may plano na sa building, lahat meron na. Pero binibenta niya lahat. So sabi niya, gusto mo bang makita yung lupa? So I came here. In fact, sa una, mas marami pa ditong puno, so it was always foggy. Pag una namin punta dito, wala to lahat. Lahat yung puro kuganan. Pero masyado siyang malamig. Sabi pa ng isa kong kasama, Dong, 20 pesos na lang, Dong, nasa langit na tayo. Kasi mataas eh, mataas. Dati walang development dito eh. So merong lupa. It turns out na kaya binibenta ng may-ari kasi tatakbo siyang mayor. Okay? So may lupa, walang pera. Saan ako maghanap ng ganyang pera? So yung misis ko, yung pamilya nila had this property na dadaanan ng MRT sa Pasig. So they were supposed to sell that pero tinamaan ng crisis in 1997. In 1997, the Asian economy collapsed. So walang bibili. So ay sabi ko sa misis ko, subukan natin pamilya mo. So my wife immediately objected. Sabi niya, crisis ngayon. Pag pinilit natin, bunso eh. Mapipilitan sila, mapipressure. Sabi ko, subok lang. Pag wala, ibig sabihin hindi para sa atin. Okay? So, nagpumayag misis ko, subok lang. Alam mo, ang pamilya ng misis ko, they gathered every Sunday. So in one of those Sundays, I asked them, can I present what we will do sa Bukidnon? So ito presentation ko. Parang ingis ang presentation ko. Parang sabihin ko, yung bunso nyong anak, yung paborito nyo, gusto kong dalhin sa Mindanao. Magulo pa Mindanao nun. Di ba? Gusto kong dalhin sa Mindanao, tapos gusto namin magbabuyan. Yung misis ko, nagtrabaho sa New York yon. Mapapakuanin ko sa babuyan. Tapos ako, so, ulitin ko ha, yung bunso nyong anak, yung paborito nyo, gusto kong dalhin sa Mindanao para magbabuyan, pwede ho ba pautang? Di ba, ganda nung aking proposal, di ba? Parang ganda, para sigurado, di ba? Pero I was expecting them to say no. Di ba, napakaloko, di ba? Tapos sabi nung nanay, ngayon naintindihan ko na. Bakit yung pastor na punta ng punta dito every week, for 1 year ang lesson namin Abraham, hindi ko alam paano niya napahaba yung lesson ni Abraham for 1 year. Tapos sabi ng nanay, kasi aalis ang anak ko. Okay? Tapos sabi ng kapatid niya, nagpapatakbo ng kumpanya, sabi na, Dong, wala kami niyan. But we have half. Kalahati, papahiram namin sa iyo. Hindi ako nagtanong kung saan galing yung pera kasi nagulat ako eh. May lupa, may pera pambili ng lupa, pero kulang, di ba? Hindi ako nagtanong. A few years after, inexplain sa akin nung kapatid saan galing yung pera. Sabi niya, bago ka dumating, crisis to ha, bago ka dumating, ang dami-dami naming order. Meron silang produkto pang hotel, dami-dami naming order. Lahat sila nagbigay ng 50% down. Dami ng pera, hindi na alam anong gagawin. So, pinahiram namin sa'yo. So, blines sila to bless us. Yung may-ari ng lupa, nakita niya yung lupa, pagkatapos tatakbo siyang mayor, kailangan niya ng pera. Pero ginawa niya na lahat, plano,
daan, kinausap niya na yung kuryente, lahat, tapos ibibenta niya. Di ba? So ang kwento namin, God would bless someone so that He can bless me. Lahat ito, meron nagtrabaho. Okay? So ako, I'm a person who would say, I don't own anything. Lahat to galing kay God. Hindi ko to pinagtrabahuan. Bakit Moriah Farms? Now, when I was looking for a name that would, alam mo yun, summarize the story, naalala ko yung kwento ni Abraham at ni Isaac when he offered Isaac as a sacrifice. Di ba? When he was about to sacrifice Isaac, God gave him a ram. That mountain is Mount Moriah. Okay? Mount Moriah is where Jerusalem is. Okay? Jerusalem is in Mount Moriah. Nung pumunta kami doon many years ago, nakita ko ibig sabihin ng Moriah. Mo means to teach. Yah is short for Yahweh. Moriah means it's where God teaches. Okay? So kami, I really believe all of this has happened so that we can teach God's way. So Moriah Farm summarizes our story. Kwento to ni God, hindi ko to kwento. Kaya when I tell story, I tell you about the Lord. So ito yung sinasabi ko sa mga pastor. Now I can share with you the gospel na hindi nyo napansin. Diba? I show you the proof first before the gospel. Diba? Sana ganun din kayo. You share the gospel, wala kayong proof. Sino maniniwala sa inyo? Diba? So yan ang story ng Moriah Farms.